Once somebody said that life does not have an instruction manual. Ang buhay daw po ay wala namang libro na kung saan pwede mong sundin at maging matagumpay ka. But I beg to disagree. Life has an instruction manual, but many people doesn't know it. Ano po yung libro na kung saan na pwede mong basahin, sundan, magtatagumpay ka, magiging masaya ka, magiging payapa ka? Yan po yung Biblia, the instruction manual of our life, and even for everlasting life, for eternal life, is the Word of God. Pero kamukha nga po ng sabi ko, marami ang hindi nakakaalam, at kung alam man, marami ang hindi nagbabasa nito. Bakit? Kasi po tayong mga tao, ayaw natin sumusunod sa mga utos. Ayaw natin nagbabasa. Ayaw natin nakikinig. Bakit? Ito po ay dahil sa ating makasalanang pagkatao. Hindi niyo po ba napansin sa inyo po mga may cellphone na nung natanggap niyo yung cellphone, kasama po doon sa box, sa kahon, isang maliit na libro. Yan po yung instruction manual. Hindi ko po alam kung ilan sa inyo nagbasa doon. Madalang na madalang lang sa atin ang binubuksan ito, pinag-aaralan. Sanay na tayo Pagkabukas, kinakalikot. Pero kung babasahin mo lang, napakarami pong pwedeng ituro sa'yo. Kung paano po yung mga iba, pagkabili ng sasakyan, hindi man binabasa din yung instruction manual. Kaya nga, minsan, may makikita silang mga palabas o clips sa TikTok, sa Facebook, pinapaliwanag na meron palang compartment dito sa sasakyan, meron palang libreng payong, o ganito pala ginagamit yung visor, nag-i-extend pala, nabibigla. Bakit? Nandun talaga yon. Hindi lang binasa, hindi lang inintindi, hindi lang naunawaan. Mga kapatid, bakit daw tayo nabibigo sa buhay? Ito po ay dahil nabigo tayong sumunod. We fail in life because we fail to follow. Napakarami pong turo ng Biblia na kung babasahin natin, di man tayo kailangan magkaroon ng problema. Napakarami po nagkakaroon ng problema sa kanilang relationship, sa kanilang mga asawa, o kaya naman sa kanilang trabaho. Pero kung bubuksan niyo po ang sulat ni San Pablo, napakarami niyang turo tungkol sa kung paano ba i-handle ang mga ganitong pagkakataon. Conflict management as written and as taught by St. Paul. Sa mga nahihirapan po sa kanilang kabuhayan, nagtatanong sila bakit napakarami nilang utang. Alam niyo po, basahin niyo lang the book of Proverbs, the book of wisdom. It teaches us not only about our spirituality, but also teaches us on how to handle money. Yung po mga nahihirapan, may sakit. Alam niyo po, meron din mga turo ang mga propeta. And even read the Gospels on how you can be well, physically, emotionally, spiritually. These are things written in the Bible that can help us with our journey in life. Pero napakarami sa atin, mangmang pa rin. Yan kasi ang problema sa ating mga tao. Kala natin, sa ating pong pagsunod ay nagiging mahina tayo. Ayaw natin aminin na hindi natin alam kasi ayaw natin magmukhang wala tayong alam. Pero hindi po ba yan ang katotohanan? Wala naman tayong talagang alam. Pero sa ating pagpapanggap at pagbabalat kayo, lalo tayong nagiging mangmang. Naalala ko po, nung ako'y nakabakasyon, nasa Hong Kong ako, at minsang umaga, almusal, ako po ay namangha dahil dito po sa aming pinagkakainan, merong automatic pancake maker. Kung gusto nyo pong ng pancake, pipindot lang po kayo dun sa makina, siya po ang gagawa. Bigla lalabas yung pancake na ako po ay namamangha, ako ay nabibilib dahil hindi na kailangan ng tao siyang magluto ng pancake. Pinipindot na lang, makina na lang, gagawin, lalabas. Habang nakapila po ako, pinagmamasdan ko kung paano ba pindutin, paano ba gamitin ito. Ayaw ko po magtanong. Hanggang nung ako na po ang gagamit, pinindot ko po yung machine. Makikita nyo naman po doon sa salamin na lalabas yung pancake batter, gagawin ng makina, lulutuin. Tuwang-tuwa po ako, nawiwili ako. Pero habang papalabas po yung pancake, narinig ko yung waiter sumisigaw. Sabi niya, "The plate! The plate!" Yung po pala nakalimutan ko maglagay ng plato doon sa papalabas na pancake. Kailangan natin tanggapin
na hindi naman talaga tayo magaling. Isa lang ang tunay na magaling kung hindi ang Diyos. Kaya nga, bago padala sa isang misyon ng kanyang mga alagad, anong ginawa ng ating Panginoon? Hindi lang niya pinagdasal, hindi lang po niya inappoint, hindi lang niya sinugo, pero napakahalaga ng ating nabasa. Tinuruan muna niya. Sa unang pagbasa, narinig po din natin ito si Haring David na malapit ng pumanaw. He gave his son, the next king, King Solomon, an instruction. At napakalinaw ng kanyang utos. Sabi niya, sundan mo, ituro mo ito sa iyong mga magiging anak din para ang iyong buhay ay magiging mabuti. That all might be well in you at para hindi maputol ang linya ng ating pamilya. To follow God's instruction. Alam ko po mga kapatid, madalas ang utos ng Diyos mahirap. Halimbawa na lang po ng ating narinig na walang dadalhin ang mga apostoles na kahit na anong bagay, lalong-lalo na ang pera, ang dadalhin lang nila ay sandalyas at tungkod. But we have to trust God, that God knows what He is doing. Alam po natin sa ating buhay, napakarami din po na kailangan nating gawin. Yun lang magpatawad ka ng iba, ang hirap po niyan. Yung iwanan mo, yung nakasanayan mong kasalanan, napakabigat po niyan. Yung mahalin mo ang iyong kaaway, ang naninira sa'yo, parang napaka-imposible niyan. Pero mga kapatid, mahirap man ang utos ng Diyos minsan. Alam natin, yan yung tama, yan yung mabuti, at yan yung makakapagpabuti sa atin. See, my dear friends, that when the apostles followed the instruction, the teaching of Jesus, they performed miracles. Bakit sila nakagawa ng himala? Hindi lang dahil binigyan sila ng kapangyarihan, pero dahil sila ay sumunod sa Diyos. Ano ang epekto ng hindi pagsunod sa Diyos? Alam po natin na tayo manghihina at dyan papasok ang masama. Mas madali na sumunod sa Diyos kung tayo ay may pananampalataya. Ang kasabihan nga is, huwag mo sasabihin na sumusunod ka sa Diyos, pero hindi mo naman ginagalaw ang iyong mga paa. Do not say that you follow God, but at the same time, you're not moving your feet. In order to follow God, you need to have faith. Because what is faith? It is following God even if it seems that nothing makes sense. Lagi tayong sumunod sa Diyos kahit na hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan, kahit na tayo'y nabibigatan. Dahil magtiwala tayo sa pagkatapos ng ating pagsunod sa Kanya ay makakamtan natin ang kaligtasan ng Kanyang pagpapala.